mga kapatid, may mga sandali ba na may nararamdaman kang mabigat sa loob mo kahit maliit lang ang pinagmulan? Isang alaala, isang salita, isang sugat na matagal na sa simula, iyon ay samang loop. Napaka-normal, napaka-tao. Sino ba sa atin ang hindi pa nasaktan? Sino ba sa atin ang hindi pa nakaranas ng maling pag-unawa, pagtataksil o pag-iwan? Pero sandaling katahimikan, hindi problema ang masaktan. Ang problema ay kung paano mo hinahawakan ang sugat na iyon. Ngayon, nabubuhay tayo sa isang kakaibang mundo. Isang mundong mas konektado kaysa dati, pero mas madali ring makasakit at masaktan. Isang kumulong, isang message na hindi nasagot, isang salitang binitawan ng walang pag-ingat, at sapat na iyon para magtanim ngang samang loop sa puso. Nakikita mo ba? Ang mapamilya ngayon hindi lang nasisira dahil sa kahirapan, kundi dahil sa mga bagay na hindi napag-usapan at hindi napapatawad. Isang asawa na tahimik na nagtatago ng sakit dahil sa kapabayaan ng kabiyak. Isang ama na may dalang hinanakit dahil pakiramdam niya ay hindi siya iginagalang. Isang anak na sugatan dahil hindi siya pinakinggan. Walang nagsasalita pero lahat may dinadalang bigat. At habang tumatagal, ang sama ne loop ay hindi na lang emosyon, nagiging pagkatao. Mga kapatid, ang samang loop ay parang patak ng lason, ang masaklap. Hindi mo ito iniinom ng minsanan, kundi paunti-unti araw-araw. Akala mo, pinoprotektahan mo ang sarili mo, pero sa totoo lang, gumagawa kang pader at ikaw rin ang nakukulong sa loob nito. Akala mo, ikaw ang tama, pero sa kaloob-luban, tumitigas na ang puso mo. Sinasabi mo, hindi ko naman siya kinamumuhian, ayoko lang makipag-ugnayan, pero maging tapat ka sa sarili mo. Iyan ba talaga ang kapayapaan? O sugat na hindi pa gumagaling? Tingnan mo ang mundo ngayon, nga digmaan, alitan, pagkakahati-hati, hindi lang sa pagitan ng bansa, kundi sa pusong bawat tao. Panahon ito na ang mga tao ay madaling mag-cancel ng kapwa, madaling pumutol na relasyon, madaling magtapon tao, isang hindi pagkakaunawaan lang, nagiging kaaway na, isang pagkakamali lang, habang buhay na hinuhusgahan. Mga kapatid, ang mundong hindi marunong magpatawad ay mundong nawawalan ng pagkatao. At ang pinakamasakit, may mga taong nagsisimba bawat linggo, nagdarasal araw-araw, pero sa puso, may listahan ng mga taong hindi nila kayang patawarin. Binibigkas nila, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin, pero sa loob nila, may mga pangalang ayaw na nilang marinig. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito at hayaan ninyong tumago sa puso ninyo. Ang samang loob ay hindi kasing lakas makasakit sa iba, kundi unti-unti nitong sinisira ang sarili mo. Kinukuha nito ang kapayapaan mo. Binabago nito kung paano mo tingnan ang iba. Pinapahina nito ang kakayahan mong magmahal tulad ngang dati. At ang pinakamapanganib, unti-unti nitong inilalayo ang puso mo sa Diyos. Uminto bumagaw ang sinigi. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At kung saan may samang loob,
hindi ganap na nananatili ang pag-ibig. Kaya ngayon, hindi ko itatanong sa iyo, sino ang nakasakit sa iyo? Isang tanong lang, hanggang kailan mo dadalhin ang sugat na iyan? Sandaling katahimikan. Dahil karapat dapat ka sa kapayapaan, karapat dapat ka sa kalayaan, at ang puso mo hindi nilihang magdalang sa manglob, kundi magmahal at mahalin. Mga kapatid, may isang katotohanan na maaring ayaw mong marinig ngayon, pero ito ang kailangan mong marinig. Hindi sapat ang pakakaroon lang ng pananampalataya. Sandaling katahimikan. Hindi sapat ang pagdarasal lamang. Hindi sapat ang pagsisimba lamang. Mabuti ang nga ito. Napakabuti, napakahalaga. Pero kung ang pananampalataya mo hindi nakikita sa paraan ng iyong pamumuhay, hindi panito tunay na nahahawakan ang puso mo. Maaring nakdarasal ka araw-araw, pero may dala ka pa ring bigat sa puso na hindi mo mabitawan. Maring naksisemba ka tawing lenggo, pero nananatili ka pa rin sa mga loob, kapaitan at pag-iwas sa iba. Maring sinasabi mo, naniniwala ako sa Diyos, pero ang buhay mo hindi nakbabago. Mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lang sinasabi, ito ay isinasabuhay. Tingnan natin ang mundo ngayon. Madaling sabihin ng tao na may pananampalataya ako, pero mabagal pag-dating sa pakilos. Isang taong alam na dapat siyang humingi ng tawad, pero hindi niya magawa. Isang taong alam na dapat siyang magpatawad, pero patuloy na ipinagpapaliban. Isang taong alam na unti-unting nasisira ang relasyon, pero hindi kumikilos para ayusin ito. At sasabihin nila, nagdasal na ako, pero nga, kapatid, ang panalangin ay hindi para takasan ang pakilos. Ito ay lakas upang tayo ay makakilos. Bumagal ang tinig, mas lalong lumalim. Humihingi ka ng kapayapaan sa Diyos, pero ayaw mong bitawan ang samangang loob. Humihingi kang kagalingan, pero ayaw mong harapin ang sugat. Humihingi kang pagbabago, pero ayaw mong baguhin ang sarili mo. Kung kanun, paano makbabago ang buhay mo? Mga kapatid, may magabigat sa puso na hindi nawawala sa panalangin lamang, kundi nangangailangan ng konkretong hakbang. Isang simpleng pahingi ng tawad, kahit pakiramdam mo ikaw ang tama. Isang desisyong magpatawad, kahit hindi pa humihingi ng tawad ang iba. Isang tapat na pag-usap, kahit natatakot kang masaktan muli. Isang maliit na hakbang, pero iyon ang simulang kalayaan. Tandaan ninyo ito, ginagawa ng Diyos ang kanyang bahagi, pero hindi niya ginagawa ang bahagi mo. Nagbibigay siyang biyaya, pero ikaw ang lalakad. Binubuksan niya ang pintuan, pero ikaw ang papasok. Nagpapagaling siya, pero ikaw ang kailangang magbitaw sa sakit. Nga kapatid, sa mundong punong kaguluhan ngayon, digmaan, pagkakahati-hati, krisis sa tiwala, mapamilyang nasisira, mapusong nakakalayo, hindi tayo kulang sa panalangin. Kulang tayo sa mga taong isinasabuhay ang kanilang ipinagdarasal. Mahina, mabagal, puno una damdamin. Ngayon, huwag mo lang sabihin, Panginoon, bigyan mo akong kapayapaan. Magdagdag kang isang tanong, Panginoon, ano ang dapat kong gawin upang maranasan ang kapayapaang iyon? Sandaling katahimikan pagtatapos. Dahil ang tunay na pananampalataya
hindi nagtatapos sa simbahan, lumalabas ito, umabot sa kapwa, nagpapagalingingge, mega relasyon at binabago ang buwang buhay. Nga kapatid, ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na napakahirap pero napakahalaga, pagpapatawad. Sandaling katahimikan, ang pagpapatawad, hindi kahinaan. Hindi ito nangangahulugang nakakalimot ka na at lalong hindi ito pagsasabing, ayos lang, wala lang iyon. Hindi. Ang pagpapatawad ay isang desisyong masakit pero nakdadala ng kalayaan. May isang bagay na madalas nating hindi naunawaan. Inisip natin, kailangan kong magpatawad dahil karapat dapat siya. Pero mga kapatid, hindi ka nagpapatawad dahil karapat dapat sila. Nagpapatawad ka dahil karapat dapat kang makaroon ng kapayapaan. Mahing tapat tayo sa sarili natin. Kapag hindi ka nagpapatawad, ano ang nangyayari? Akala mo hawak mo pa rin ang pagkakamaling iba, pero sa totoo lang, ikaw ang nakagapos sa sakit na iyon. Dinadala mo ito araw-araw, naalala mo ito sa bawat katahimikan, at naapektuhan nito kung paano ka tumingin sa iba, kung paano ka magmahal, kung paano ka mabuhay, at sa huli, napapagod ka. Sobrang ginapapagod. Mga kapatid, ang hindi pagpapatawad ay parang pagbubuhat ng bigat na hindi naman para sa iyo. Parang may hawak kang bato. Sa simula magaan lang, pero kung hawak mo ito araw-araw, taon-taon, unti-unti ka nitong uubusin. Tingnan ninyo ang mundo ngayon, mga pamilyang nagkakawatak-watak, makakaibigang nagiging estranghero, maukakabatsi na hindi na nausap, hindi dahil sa malalaking kasalanan, kundi dahil walang gustong maunang magpatawad. Isang maliit na salita, isang hindi pagkakaunawaan, isang pride na masyadong malaki, at tuluyan nang nawawala ang isa't isa. Bumagal ang tinig, mas naging malalim. Ano ang itinuturo? Enehe salita, enehe Diyos. Hindi lang subukan mong huwag magalit, kundi bitawan ninyo ang galit at magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay hindi isang emosyon lang. Ito ay isang proseso. Maaring ngayon sabihin mo, pinapatawad ko na, pero bukas babalik ang sakit. Ayos lang, minsan ang pagpapatawad ay pinipili araw-araw. At baka ngayon, may isang tao sa puso mo na sinasabi mo, hindi ko siya kayang patawarin, naunawaan ko. Naunawaan din ng Diyos. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging malakas para magpatawad. Kailangan mo lang maging mapagpakumbaba para humingi ng tulong sa Diyos. Mahina, mabagal, punong damdamin. Ngayon, huwag mong itanong, karapat-dapat ba siya? Itanong mo, gusto ko pa bang gidalingang gibigati na ito? Sandaling katahimikan, pagtatapos, dahil ang pagpapatawad, hindi binabago ang nakaraan. Pero pinalalaya nito ang hinaharap. Ang pagpapatawad, hindi ginagawang tama ang maling iba, pero pinalalaya nito ang puso mo. At sa kalayaang iyon, matatagpuan mo muli
ang matagal mo nang nawawala. Ang tunay na kapayapaan, nga kapatid, may isang katotohanang napakatahimik pero napakapanganib. Ang hindi pagpapatawat ay parang lason. Sandaling katahimikan. Hindi ka nito agad pinapatay, pero unti-unti, araw-araw, sinisira ka nito mula sa loob. Sa simula, hindi mo napapansin. Iniisip mo, ayos lang ako, wala naman itong epekto. Pero kalaunan, napapansin mong mas madali kang magalit. Mas nawawalan kang pasensya sa maliliit na bagay. At nagdududa ka na sa iba kahit wala silang ginagawang mali. At hindi mo maintindihan kung bakit, mga kapatid, iyon ay dahil ang lason ng hindi pagpapatawat ay nagsimula ng kumalat sa puso mo. Tingnan ninyo ang buhay ngayon. May mga taong dati napakabait, napakaling makmahal, napakadaling maktiwala. Pero matapos masaktan, naging malamig sila, naging mapag-ingat. Hindi na sila basta nagbubukas ng puso. Hindi dahil masama sila, kundi dahil nasaktan sila at hindi kailanman gumaling. Bumagalang tinig, mas lumalim ang hindi pagpapatawat, hindi lang nagpapasakit sa iyo, binabago rin nito ang paraan ng pagtingin mo sa buhay. Nakikita mo ang mundo bilang mapanganib. Naniwala ka na walang tunay na mabuti, walang mapagkakatiwalaan, at sa paglipas ng panahon, hindi mo lang nawawala ang tiwala sa tao. Unti-unti mo ring nawawala ang tiwala sa pag-ibig. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Ang pinakamapanganib sa hindi pagpapatawad ay hindi lang ang sugat na dala nito, kundi ang taong unti-unti mong nagiging. Maring hindi mo napapansin sa bawat pagkataong pinipili mong makimkim ng samangang loop, ang puso mo ay nagiging mas mabigat, mas malamig, mais sarado, hanggang sa isang araw tumingin ka sa salamin at hindi mo na makilala ang sarili mo. Tandaan ninyo ito, ang lason hindi kailangang marami para makapatay. Kahit kaunti, basta tumagal, mahina, mabagal, puno ng damdamin. Kaya ngayon, huwag mo lang itanong, sino ang nakasakit sa akin? Itanong mo, ano na ang ginagawa nito sa puso ko? Sandaling katahimikan, pagtatapos. Dahil ang hindi pagpapatawat, hindi lang nakukulong sa iyo sa nakaraan, unti-unti nitong ninanakaw ang kinabukasan mo. At ang Diyos, hindi kaniya nilikha para mabuhay sa lason ng nakaraan. Nilikha kaniya para mabuhay sa kalayaan ng pag-ibig. Mga kapatid, may isang katotohanan na napakahirap tanggapin. Hindi lahat sitwasyon sa buhay ay nasa kontrol mo. Sandaling katahimikan, sinubukan mo na ayusin ang isang relasyon, baguhin ang isang tao, hawakan ang isang bagay na ayaw mong mawala. Pero sa uli, dumudulas pa rin ito sa iyong mga kamay. At ano ang nararamdaman mo? Kawalan ng kontrol, sakit, at minsan galit. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa isang mundo na gustong kontrolin ang lahat. Ang kinabukasan, ang damdamin, ang ibang tao. Pero habang mas pinipilit mong kontrolin, lalo kang napapagod. Dahil may mga bagay
na hindi kailanman magiging nasa kontrol mo. Bumagal ang tinik, mas lalong lumalim, hindi mo makokontrol kung paano katratuhin ng iba, hindi mo mababago ang nakaraan, hindi mo mapipigilan ang mga hindi makatarungang nangyayari sa buhay. Pero alam mo ba kung ano ang kaya mong gawin? Maaari kang pumili na magtiwala at magpaubaya sa Diyos. Mga kapatid, ang pagpapaubaya sa Diyos ay hindi paksuko, hindi ito kahinaan. Ito ay isang malalim na gawang pananampalataya. Ito ang sandaling sinasabi mo, Panginoon, hindi ko naunawaan, pero naniniwala akong kumikilos ka pa rin. May mga sakit na hindi mo kayang pagalingin mag-isa. May mga sugat na kahit anong paliwanag, hindi humakan. May mga taong na hindi kailanman hihingi nga tawat sa iyo. Kaya ano ang gagawin mo? Itatago mo ba ang lahat? Hanggang sa mapagot ka ng tuluyan, mga kapatid, ibigay mo ang lahat sa Diyos. Ibigay mo ang sakit mo, ibigay mo ang galit mo, ibigay mo pati ang hinanakit na pilit mong kinikimkim. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil alam mong hindi mo kayang dalhin ang lahat ng mag-isa. Mahina, mabagal, puno nung damdamin. Isipin mo, may dala kang isang mabigat na bag, punong-punong masasakit na alaala. Mga pagkadismaya, maluha na hindi mo nailabas. Bit-bit mo ito araw-araw at nasanay ka na. Pero ngayon, nakatayo ang Diyos sa harap mo at sinasabi niya, ibigay mo sa akin. Ano ang gagawin mo? Ipagpapatuloy mo ba itong dalhin o maklalakas loob kang ibigay ito? Mga kapatid, ang pagpapaubaya sa Diyos ay ang pagbitaw ngang bigat, hindi dahil mawawala agad ito, kundi dahil naniniwala ka na may Diyos na handang magdala nito kasama mo sa mundong punong kaguluhan ngayon. Mga digmaan, krisis, pagkakahati-hati, mabagay na lampas sa ating kontrol, mas lalo nating kailangang matutunan. Hindi kontrolin ang lahat, kundi ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Mahina, mabagal, malalim. Ngayon, huwag mo lang sabihin, Panginoon, alisin mo ang sakit na ito. Magdagdag kang panalangin. Panginoon, kahit narito pa rin ang sakit, pinipili kong magtiwala sa iyo. Sandaling katahimikan, pagtatapos. Dahil ang pagpapaubaya sa Diyos, hindi agad pinapadali ang lahat, pero pinapalakas nito ang puso mo. Hindi nito agad binabago ang sitwasyon, pero binabago nito kung paano mo haharapin ang sitwasyon. At sa pagpapaubaya na iyon, matatakbuhan mo ang hindi mo kayang likhain mag-isa, isang malalim na kapayapaan na nakmumula sa Diyos. Mga kapatid, may isang bagay na napakahirap gawin, lalo na kapag ikaw ay nasaktan. Ang magtiwala na ang Diyos ang hahawak ng sitwasyon at hindi ikaw. Sandaling katahimikan, kapag nasaktan tayo, natural lang na gusto nating lumaban, gusto nating ipagtanggol ang sarili. Gusto nating patunayan na tayo ang tama. At kung minsan, gusto nating makaganti. Pero mga kapatid, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang naibibigay ng paghiganti? Kapayapaan ba? O panandaliang kasiyahan na sinusundan ng mas mabigat na konsensya? Bumagal ang tinih,
mas lalong lumalim sa mundo ngayon. Makikita natin ito sa lahat ng dako. Sa social media, isang salita lang at nagiging giyera ng komento. Sa pamilya, isang sugat lang at taon ang lumilipas ng hindi nag-usap. Sa lipunan, isang hindi pagkakaunawaan at nagiging pagkakahati-hati. Lahat gustong lumaban, lahat gustong manalo, pero kakaunti ang gustong magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, may isang lihim na hindi madaling tanggapin. Kapag ikaw ang patuloy na lumalaban, hindi ka kailanman magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Dahil ang puso mo ay laging nakahanda para sa digmaan. Laging may galit, laging may tensyon, laging may pagnanais na patunayan ang sarili. Pero kapag pinili mong sabihin, Panginoon, ikaw na ang bahala, may isang bakay na nakbabaho sa loob mo. Huminto, marahan, punong damdamin. Hindi ibig sabihin na naging tama ang ginawa sa iyo. Hindi ibig sabihin na wala ng hustisya. Kundi ibig sabihin, pinipili mong huwag maging bilanggo ngang sakit na iyon. Mga kapatid, kapag hinayaan mong ang Diyos ang kumilos, unti-unti mong mararanasan ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil hindi mo na kailangang ikaw ang lumutas sa lahat. Mapapansin mo, hindi ka na agad nagagalit, hindi ka na naghahanap ng paraan para makaganti. Hindi mo na kailangang ipaglaban ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Bakit? Dahil sa loob mo, alam mong may Diyos na nakakakita, may Diyos na makatarungan, at may Diyos na kikilos sa tamang panahon. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang pinayagan mong humawak na sitwasyon, ang puso mo ay nagsisimulang huminto sa pakikipaglaban at nagsisimulang magpahinga. Mahina, mabagal, malalim. Ngayon, kung may dala kang galit, kung may gusto kang gantihan, kung may sitwasyon kang pilit kinokontrol, subukan mong gawin ito, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko na ito kayang dalhin, ikaw na ang bahala. Sandaling katahimikan pagtatapos. Dahil kapag ang Diyos ang kumikilos, hindi mo na kailangang gumanti. Kapag ang Diyos ang lumalaban para sa iyo, ang puso mo ay natutong manahimik at sa katahimikang iyon, matatakpuan mo ang tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pahihiganti. May isang bagay na akala natin ay nagbibigay sa atin ng lakas, pero sa totoo lang, iyon ang nagbibilanggo sa atin, ang pakapit sa galit, sandaling katahimikan. Inisip natin, kapag hindi ko binitawan ang galit na ito, mas magiging matatak ako. Kapag pinanghawakan ko ang sakit, hindi na ako masasaktan muli. Pero makapatid, hindi ka pinalalakas na galit, unti-unti ka nitong binibihag. Tingnan mo ang sarili mo. Kapag pinipili mong kumapit sa galit, hindi ka mapakali, hindi ka makahinga ng maluwag. Palagi kang may iniisip, palagi kang may dinadalang bigat. At kahit ngumiti ka, sa loob mo may bayo. Mga kapatid, ang tunay na kalayaan hindi nanggagaling sa paghawak, kundi sa pagbitaw. Bumagal ang tinig, mas lalong lumalim. Isipin mo para kang may hawak na lubid na nakatali sa taong nakasakit sa iyo. Habang mas hinihilam mo, lalo ka ring nasasakitan. At ang akala mo, kontrolado mo ang sitwasyon, pero sa totoo lang, pareho
kayong nakagapos. Sa mundo ngayon, maraming tao ang pagod hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga galit na hindi nila mabitawan. Mga relasyon na hindi naayos, nga salitang hindi napatawad. Masugat na paulit-ulit binubuksan at lahat ng ito dahil sa isang bagay. Ayaw nating bumitaw. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito, ang pagbitaw, hindi nangangahulugang natalo ka. Ang pagbitaw ay pagpili na hindi na magpaalipin. Kapag bumitaw ka, hindi ibig sabihin na okay na ang lahat. Hindi ibig sabihin na wala ng sakit. Pero ibig sabihin, pinipili mong hindi na hayaang kontrolin ng sakit ang buhay mo. Mahina, mabagal, puno, damdamin. May mga taong hindi magbabago, may mga sitwasyon na hindi na maayos. Pero kahit hindi mo mabago ang maiyon, mari mong baguhin kung paano katutugon. Kapatid, ang tunay na kalayaan ay hindi kapag napatunayan mong tama ka. Ang tunay na kalayaan ay kapag kaya mong sabihin, hindi ko na ito hahawakan pa. Sandaling katahimikan, ngayon kung may galit kang kinakapitan, kung may sakit kang ayaw mong bitawan, subukan mong gawin ito. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Sabihin mo sa puso mo, pinipili kong bumitaw, hindi dahil madali, kundi dahil gusto kong maging malaya. Pagtatapos, malalim, tahimik, dahil ang galit parang tanikala, ang pagbitaw ang susi. At kapag pinili mong bumitaw, matatakpuan mo ang kalayaang matagal mo nang hinahanap. Isang pusong magaan at isang kapayapaang tunay. Mga kapatid, sa buhay na ito, araw-araw tayo ay pumipili. Hindi laging malalaking desisyon, kundi malilid, tahimik na nangyayari sa loob mo ating puso. Kapag ikaw ay nasaktan, mari mong piliin ang kayabangan, ipaglaban ang sarili, ipilit na ikaw ang tama, maglagayng distansya, o kaya naman, mari mong piliin ang kapayapaan. Kapag ikaw ay nasaktan o napahiya, mari mong piliin ang paghihikante, gumanti, manakit pabalik, patunayan na hindi ka mahina, o kaya naman, maari mong piliin ang pagpapatawad. At kapag ang puso mo ay puno galit, mari mong piliin ang samang loob, alakan ito, hawakan ito, hayaan itong maging bahaging ang pagkatao mo. O kaya naman, mari mong piliin ang Diyos. Sandaling katahimikan, bumagal ang tinik. Mga kapatid, madaling sabihin, pero mahirap isabuhay. Dahil ang pagpili ng kapayapaan, minsan nangangahulugan na ibaba ang sarili. Ang pagpili ng pagpapatawad, minsan nangangahulugan na ikaw ang magpaparaya. Ang pagpili sa Diyos, minsan nangangahulugan na bitawan ang inaakala mong katarungan. Pero tandaan ninyo ito, bawat pagpili may kapalit. Ang kayabangan nagdudulot ng pakakawatak-watak. Ang paghihiganti nagdadala ng mas maraming sakit. Ang sama ng loob nakukulong sa puso. Ngunit ang kapayapaan nagdudulot ng kalayaan. Ang pagpapatawad nagdudulot ng pagaling. At ang Diyos nagdudulot ng tunay na buhay. Mga kapatid, sa mundo ngayon,
Maraming boses ang nagsasabi, ipaglaban mo ang sarili mo. Gumanti ka kapag nasaktan ka. Huwag mong hayaang matalo ka. Pero ang mabuting balita, may ibang sinasabi. Piliin mong magmahal kahit ikaw ay nasaktan. Mahina, mabagal, malalim. Ngayon, huwag mong hintayin na magbago muna ang damdamin mo bago mo piliin ang tama. Piliin mo na kahit masakit pa sa puso. Sandaling katahimikan, pagtatapos. Kaya ngayon, 3 paanyaya lamang. Piliin ang kapayapaan kaysa kayabangan. Piliin ang pagpapatawad kaysa paghihiganti. Piliin ang Diyos kaysa sa manglup. Sandaling katahimikan. Dahil sa mga simpleng pagpailing ito, unti-unting magbabago ang buhay mo at ang puso mo. Matatagpuan ang matagal na nitong hinahanap. Isang kapayapaang hindi kayang kunin ni numan.